Ngayon daw, si Saldico, sinasabi ni Ramon Tulfo, mga boss chipamo, sir, ay nasa Japan na daw po si Saldico. Ayan, oh. Oh. Sabi ni Ramon Tulfo, latest report about Saldico. No? He might be in Japan. Through the DFA is still checking and said to be eager to come back if the anti-Marcos rallies pick up steam. No? Kapag ka yung uminit at kapag ka pinababa na uuwi na agad. Siguro montek na na magkaroon ng taasan ng kamay ni Saldico kung sakali na ang AFP ay sumali na. 'Di ba? Naku, ayan na si General Bronner, nagdesisyon na, nasasama na sa rally, pababain na si Pangulong Bongbong Marcos. Kaso mga boss, hindi nangyari. Hindi nangyari. No? Kasi yung mga kasundaluhan na yan, naiintindihan nilang lahat. Hindi ho yan mga bobo kagaya ng mga DDS. Madali naman pong analyzein eh. Madali pong i-analisa itong sitwasyon na ito mga kababayan. Kada banat nila, kada salita nila patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos na paninira, wala naman silang maipakitang katotohanan. Alam nyo, hindi ko isasama yung sarili ko para hindi nyo naman sabihin na nagbubuhat ako ng bangko. Yung mga vloggers na nagpapaliwanag po ng mga sitwasyon, napakalaking tulong ho sa panahon natin, mga bossing. Bakit po? Kasi yung mga ginagawa nila, puro paninira, pulburon video na nga lang eh. Kahit paano yung mga vlogger, sila Mike Cervera, sila Jake Magnus, mga bossing, pagka inilapag nila, ididebunk na agad nila. Di ba? Pagka inilapag nila, pag inanalyze po natin to mga kababayan, mukhang walang katotohanan ito. Di ba? So yung mga tao, mga boss chipamo, sir, hindi nila kayang mapapaniwala. Kaya hirap na hirap sila ngayon. Di ba, Arlanzon, Lenage, kung napanahon ho, mga bossing, na 1980s tayo, malamang yung mga paninira nila, yung mga papulboron-pulboron video nila, di ba, Virgie Badiola, madaling paniwalaan kasi walang ibang papanoorin at walang ibang magpapaliwanag ho. Mga kababayan, kaya hindi sila nagtatagumpay. Nagkalat ang social media, isang mo lang ng cellphone mo, isang hawak mo lang ng cellphone mo, naku, may balita sa presidente Pakinggan ko nga. Totoo kaya to? Tingnan ko nga si Boss Mike Cervera. Tingnan ko nga si Atty. Claire Castro kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Hindi na nalilin lang ho, mga bossing. Di ba? Eto, muntik na palang umuwi si Saldico. Kung sakali na porsigon na mapababa si Pangulong Bongbong Marcos, uwian. Panik si Sara. Tapos ang gagawin is scramble, bayad sila Mark. Nako naman. Kung ako magbabayad sa mga yan, baka pati piso, masama pa loob ko eh. Puro kabobohan naman yung mga pinagsasasabi niyang mga yan eh. Di ba? Sasabihin, magkano comment nyo? Piso. Baka murahin ko pa kayong mga yan. Piso! Lang niya yung mga comment nyo, pambobo, tapos hihingi pa kayo ng piso kada comment. Di ba? So, muntik na palang mangyari na papanik si Sara, uuwi si Saldico, itataas yung kamay ni Sara, no, panunumpain bilang presidente, tapos uwi sila. Baka pati si Roque, no? Naku, ito na. Baka dismayado yung bakla na yan. Yung hindi bakla si Roque Kayo, lagi niyong iniintriga si Roque. Hindi ho bakla yun. Sumusup-sup lang. Ano lang ho yun? Sumisip-sip kay Vice Presidente. Yun yung ibig ko sabihin doon kay Roque, Baka pati yan, naghahanda na, uuwi na ako. Ayun. Napapalapit na ho ang mga araw na huhusgahan yung asylum niya. At kapag ho yun, nahusgahan, panigurado ho ako, hindi mapapayagan yung asylum nun. Kasi syempre makikipag-usap ang Pilipinas sa Netherlands. At sasabihin kung bakit nagtatago si Roque. No? Roque, ang gawin mo na lang, kausapin mo si Pogi, no?
nadalawin ka doon sa kulungan. Alam ko binibigyan naman ng oras eh. Merong silang oras para sa ano eh. Pakikipag-usap sa dalaw. Ikaw naman, Roque, kung ano-ano pa eh. Tuloy, the catch is that not many folks showed up at EDSA. Ako, konti lang daw po yun. Kung hindi ako nagkakamali, 4,000 lang ho yata yun. Sabi ko nga sa inyo, mga DDS, no? Sabi ko sa inyo, kahit umabot kayo ng 10,000, 10 milyon, 10 milyon ha, kahit umabot pa sila ng 10 milyon, alam ng presidente na hindi yun ang majority ng mamamayang Pilipino. Kailangan nyo maging 60 million para masabi na majority ng mamamayang Pilipino to. Pero 10 milyon, 10% lang yun. Kaya nga po ang sabi ni DND Secretary, ilan ang mga nagpapababa kay Bongbong Marcos? Ilang peraso lang daw kayo? The catch is that not many folks showed up in EDSA and the DDS group wasn't allowed to join the rally at the Luneta by the Iglesia ni Cristo. Even Edwin Lasierda, who used to be the presidential advisor, mentioned in his show that Ko was in Japan. Nasa Japan pala si Saldico talaga. And that he'd be happy to come back if the rallies should get enough critical mass. Baka nakaparada na din dun yung isa sa eroplano ni Saldico. Ayun na. Bumaba na sa presidente. Sige. I-ano mo na, i-ready mo na sa tarmac yung ating eroplano. Uuwi na tayo diyan sa Pilipinas. Tapos sampa entablado, sigawan naman yung mga tao, yung mga INC at DDS. Saldico! Paano na yung ninakaw na mga kaperahan daw po di umano ni Saldico? Di ba? Basta ang focus na lang mapababa si Bongbong Marcos. Kalimutan na natin yung mga ninakaw di umano. Di ba? Ang importante si Sara na ang presidente. Alam nyo mga kababayan, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Bakit po? Kasi nandito kayong lahat, naiintindihan nyo na kailangan nating suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Na kailangan natin iparamdam sa kanya kung gaano tayo sumusuporta upang sa ganon magtuloy-tuloy po yung pagdakip dito sa mga korap, dito sa mga magnanakaw na mga politiko. Di po ba? Sinong presidente ang humarap, ang nag-imbestiga diyan sa mga malalaking mga pangalan na yan? Chavit Singson. Di ba? Chavit Singson, mga Duterte, sino pa? Mga Villar iniimbestigahan, Joel Villanueva, Bungo. Si Bato, iba yun, iba biyahe nun, mga kababayan. Ang biyahe ni Bato de la Rosa papuntang ICC, no? Tuloy ko pa. Ang usap-usapan daw is a buzz about Gloria Macapagal Arroyo and Amy Marcos talking with Ko. To convince him to release a video that would put President Bongbong Marcos and former Speaker Martin Romualdez in a bad light, which is yun nga, ginawa na nga. Diba? Sabi ni Junior Yabes, Mark, ipakain ka namin kay Roque. Kay Roque, no? Para mapauwi ka agad. Diyos ko, ang mga trip nun, yung talagang mga gwapings, kung makita nyo naman, yung bata niya, ibig ko sabihin, yung bata niya, yung staff niya, di ba? Gano'n naman sa mga pagka yung mga kaopisina, bata ko yan, di ba? Nakita nyo naman po, yung gwapo, yung yun, di ba? Yung boylet, basta, yan, yung executive assistant niya,